magsiawit na bayan. Pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinauna mong hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala na ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa ikalawang pagkakataon, pinapaalam ni Jesus sa kanyang mga apostol na nakaambang kamatayan niya sa krus. Sa kasamaang palad, hindi siya pinakinggan ng mga apostol sapagkat nagtalo-talo sila kung sino sa kanila ang pinakadakila sa lahat. Samantala nagsasalita si Jesus tungkol sa pag-aalay na kanyang sarili para sa sanlibutan. Nakatuon naman ang mga apostol sa paghahangad na kapangyarihan para kay Jesus. Ang batayan ng tunay na kapangyarihan ay ang tapat na paglilingkod sa kapwa, lalong-lalo na sa maliliit at sa mga maralita. Minamahal na mga kapatid, samahan din po ninyo ako sa araw na ito. Pinagdiriwang ko ang ika-34 na anibersaryo ng aking pagpapare upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon na ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinararan ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo angking kapurihan, Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama.
maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mo sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapati mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng mga masasamang tao, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa kaugalian. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan, upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal, at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan, yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo niyong iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak. Sa aking dalangin, ngayoy binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang nagmamataas ay laban sa akin. Hangad ng malupit ang ako'y patayin. Sila'y mga taong ang Diyos ay di pansin. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Batid kong ang Diyos ang aking katulong. Tagapagsanggalang ko
ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos, dahilan sa Kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, magahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari, at namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang iniahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namumungad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasiin nyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap sapagkat masama ang inyong layunin. Humingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw.
Hindi nila naunawaan ang sinasabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum, nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ba ang pinagtalunan ninyo sa daan?" Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, "Ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat." Tinawag niyang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, "Ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sinumang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos na nagkaroon ng pagkakataon na makapagmisa muli rito. Nagkataon 3:00 ng hapon, oras po ng pagkamatay ni Jesus sa krus. Narinig ninyo sa Ebanghelyo, wika ni Jesus ng anak ng tao, kinakailangan magbata na maraming paghihirap, itatakwil siya, ipagkakanulo siya, papatayin siya. At ito po ang oras ng awa ni Jesus, 3:00. Nagkataon din po sa araw na ito ay very special sa akin dahil naordinahan po akong pare September 19, 1987. 34 years na po akong pare. Itong nakaraang araw, Friday naman, ang inyong kagalang-galang na rektor ay nagdiwang din ng anibersaryo ng kanyang pagpapare. He was ordained, Monsignor Hernando Din Coronel, September 17, 1988. Ako naman po, September 19, 1987. Kami po ni Monsignor Ding ay kasamang nag-aral sa San Carlos Seminary sa Philosophy and Theology Department. Then later on po, nakasama ko siya mga 10 taon bilang formator kami ng San Carlos Seminary. Siya bilang isang rektor, ako naman po ay bilang spiritual director. Ako po ay nakadalaw dito sa Quiapo at nung di pa ako nakakapagtulong pagkumpisal dito, ay maya't-maya sumisilip ako, dumaraan ako rito, nagdarasal ako kasama ninyo, kahit na pari po ako, nandyan po ako nakaupo sa likod, dadasal po ako kay Jesus. Dahil po ang larawan ni Jesus si Nazareno na nagbubuhat ng krus, siya po yung tinutukoy na narinig natin sa unang pagbasa, yung galing sa aklat ng karunungan, the Book of Wisdom. Sinasabi rito ang pagpapakasakit ng isang propeta, ng isang sinugo ng Diyos. Sinasabi rito na may mga tao na ibig patayin siya. Sa aklat na karunungan, sabi rito, abangan natin ang tao matuwid na ito, pagkakadlang siya sa ating mga balak. Sabi rito, kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sila. At sabi pa rito, subukan natin dustahin siya, pahirapan siya, upang malaman natin kung hanggang saan ang kanyang kagandahang asal
at ang kanyang pagpapasensya, subukin nating ibingit siya sa kamatayan. Sabi rito, let us condemn him to a shameful death. Papatayin pa. Sabi niya, yamang ang sabi niya, iingatan siya ng Diyos. Ito po ay isang hula na dadanasin ng Mesiyas na tagapagligtas. Yung binanggit ko, pag-uusay, paghihirap, pagmasdan niyo si Jesus Nazareno, di ba siya yung tinutukoy dito, ang tagapagligtas na usugin, pahirapan, magpapakasakit at papatayin. Yan po ang larawan ni Jesus. Daladala niya ang ating krus, daladala niya ang ating pasanin, daladala niya ang bigat ng ating kasalanan upang iligtas tayo. Pero ano sinasabi sa atin ng salmong tugunan, responsorial psalm natin? Galing po to sa Salmo 54, Psalm 54. Sabi rito, ang Diyos ang siyang tumutulong sa akin. Ang Diyos ang siyang magtataguyod sa akin. The Lord upholds my life. At nagdasal siya, save me, O God, by your name. Judge me in your strength. Makapangyarihan Diyos, ako ay iyong ligtas. Ipagsanggalan mo, ako na iyong lakas. Behold, God is my helper. Ang Diyos ang aking katulong. The Lord is the protector of my soul. Ipagsasagalan ako ng Panginoon. Narinig natin sa Ebanghelyo, yan po ang tinutukoy ni Jesus nang sabihin niya sa kanyang mga alagad na kinakailangan niya tagapagligtas, anak ng Diyos, anak ng tao, na siya ay ipagkakanulo, siya ay papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay sa ikatlong araw. Narinig natin ang hinuhula, ang sa unang pagbasa, yung sinasabing ano mangyayari sa pagdating ng Mesiyas. Kaya nga, nangyari po yan na dumating si Jesus. Dumating si Jesus upang magmahal. Dumating si Jesus upang maglingkod. Pinagaling niya ang mga may sakit, ang mga mahirapan tinulungan niya, ang mga nabibigatan pinagaan niya kanilang, ang mga nasa kadiliman binigyan niya ng liwanag, ang mga nawawalan ng pag-asa binigyan niya ng pag-asa, ang mga may sakit pinagaling niya, ang mga bulag pinakita niya, ang mga pilay pinalakad niya, ang mga pipi pinagsalita niya, ang mga bingi nakarinig, ang mga patay binuhay niya. Lahat po ginawa ng Panginoon dahil mahal niya tayo. Pinaglingkuran po tayo ni Jesus. Siya po ang larawan ng tinutukoy sa Ebanghelyo, ang lingkod ng Diyos. Pero ibang uring lingkod. Siya yung lingkod na magdurusa. He will be the suffering servant of Yahweh. Isang tagapagligtas na pahirapan. Hindi po madali. Dahil si Jesus, upang iligtas tayo, kinakailangan niya ialay ang kanyang katawan sa krus. Kinakailangan niya ibuho sa kanyang dugo sa krus. Sa kanyang kamatayan, nilupig niya ang ating kamatayan. At sa kanyang muling pagkabuhay, pinagkalooban niya tayo na isang bagong buhay. Ganyan po tayo minahal ni Jesus. At ganyan tayo tinubos ni Jesus. Ano naman ang panawagan ni Jesus sa kanyang mga alagad? Meron pong hindi para bang nakapagtataka si Jesus. Sinasabi niya sa kanyang mga alagad na papatayin siya, ipagkakanulo siya, uusigin siya. Pero yung kanyang mga alagad, iba naman ang ginagawa. Nag-uusap ang kanyang mga alagad. Sa kanila, sabi nila, sino kaya sa atin ang pinakamalakas sa Panginoon? Sino kaya sa atin ang pinakamataas? Sino kaya sa atin pinakadakila? Sino kaya sa atin ang pinakaimportante? Sino kaya sa atin ang mas mataas ang posisyon? Iba po ang takbo ng isip ng kanyang mga alagad. Kaya nga ating Panginoong Kristo talagang sinabi sa kanila, if anyone desire to be my follower, wants to be the first, he shall be the last of all and the servant of all. Ang sino man nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod sa lahat. Anyone who would like to be the first must be the last, and he must be the servant of all. Kinakailangan niya maging alipin, magpakalipin. Ito po ang kahulugan ng pagsunod sa ating Panginoong Kristo. Ng ating Panginoong Kristo, bagamat Diyos siya, sabi sa aklat sa taga-Pilipos, nagkatawan tao siya. At
siya'y namuhay parang isang alipin, pagtalima sa kalooban ng Diyos hanggang kamatayan sa krus. At sinabi pa ng ating Panginoong Kristo, dahil kumuha siya ng isang bata, ipinakita sa kanyang mga alagad, ang sino man tumanggap sa maliit na bata tulad nito alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. Tinutukoy ng Panginoong Kristo dito na ang kinakailangan niya, ang kanyang tagasunod, ang kanyang ibig na talagang tularan siya. Hindi lang magbata ng krus, hindi lang handang mamatay sa kanilang sarili. Sabi ni Jesus, di ba nga, anyone who would like to follow me must deny himself, take up his cross, and follow me. Handa natin kalimutan ang ating sarili para sa Panginoon. Handa nating ialay buong-buong ating sarili para sa Panginoon. Handa nating ibigay lahat-lahat para sa Panginoon, ang lahat na nasa atin. Pero nihiling niya, maging bata. Sabi, mahalin mo ang mga bata. Ang tinutukin ng Panginoon dito. Sino ba yung mga bata? Kaulagan niyan, love those, the least, the lost, the insignificant, the humble, the poor, the weak, the least. Hanapin mo yung maliliit, yung mga walang pumapansin sa kanila, yung mga ang tingin nila walang halaga sila sa kanilang buhay, mga tao nawawalan ng pag-asa sa kanilang mga buhay, mga tao na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos sa kanilang buhay, mga taong alam natin na hindi natin binibigyan ng halaga. Sa mata ng mga tao, sila yung mga maralit at mga dukha, mga pobre, hindi. Sinasabi sa mata ni Jesus, yan ang mahalaga. Yan po ang mahalaga sa Panginoon. Hindi yaman ng pera, laman ng bulsa, hindi po. Ang yaman na tinutukoy ng Panginoon ay ang yaman ng pananalig pagtitiwala sa Diyos. Yan po ang tunay na kayamanan kung ang kayamanan mo ay ang Diyos sa iyong buhay. Kaya nga sinasabi ng Panginoon dito, pagsusunod sa Kanya, hayaan mo rin na ikaw ay maging parang bata na malinis sa pag-iisip, na isang bata na wala pang hindi pa puno sa English. You must be pure in your belief and ideals and not tempted by corruptions of worldly desires and evils. Dapat, ang sinasabi rito, yung payak na pagsunod sa Panginoon, na lahat handa mong gawin para sa Panginoon, ay isang maliit na bata, malinis sa kanyang pag-iisip, wala pa sa kanyang ambisyon para sa kapangyarihan, katanyagan, kayamanan, katanyagan, ano pa yung kasikatan, hindi mahalaga yan sa maliit na bata. Para sa maliit na bata, mahalaga sa kanya ang kanyang pananalig sa kanyang ama at ina, na alam nila kung hindi sila kakapit sa kamay ng kanilang ama at ina, wala silang magagawa. Yan po inihiling sa atin ng Panginoon. Kung ibig nating sumunod sa Kanya, tayo'y huhugot ng lakas sa Kanya, hindi sa sariling lakas, hindi sa sariling kapangyarihan, hindi sa sariling kakayahan. Ang magandang halimbawa po niyan ay si Padre Pio of Pietrelcina, na pagdiriwang natin ang kanyang kapistahan. Itong pare na may sugat sa kanyang kamay, sa kanyang paa, sa kanyang tagiliran ng mga sugat ni Jesus. Sinasabi ni Padre Pio, manahan ka sa akin, Panginoon, dahil ikaw ang aking lakas. Kung wala ka, mahina ako. Ikaw ang aking liwanag. Kung wala ka na, ako'y nasa kadiliman. Ikaw ay nagbibigay pag-asa sa akin, Panginoon. Kung wala ka, wala akong pag-asa sa aking buhay. I am weak. I am in darkness. I am in despair. You are my hope. You are my light. You are my all. Yan po ang dasal ni Padre Pio. Yan din pong inihingi sa atin ni Jesus Nazareno. Kung tayo magdasal sa Kanya, magdasal tayo ng buong pananalig, magdasal tayo ng buong puso, magdasal tayo na may pananampalataya, magdasal tayo na may pagmamahal, na alam mo, mahal ka ng Diyos, mahal ka ni Jesus, at kailanman hindi Kanya pababayaan. Minamahal na mga kapatid, sa ikalawang pagbasa sa sulat ni Santiago, tinuturo sa atin ni Santiago, ano pang hulugan na ikaw ay mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ikaw ay mamumuhay ayon sa karunungan ng Diyos. Sinasabi ni Santiago sa atin, mamuhay ka na may malinis na pamumuhay. Sabi rito, mamuhay ka na sa pag-unawa ng Diyos, karunungan ng Diyos, na ikaw ay maging maibigin sa kapayapaan, ikaw ay mahinahon, ikaw ay mapagbigay. Sabi, ikaw ay mahabagin, ikaw ay masipag sa paggawa na mabuti, ikaw ay hindi nagtatangi, hindi ka nagkukunwari.
nabubuhay ka ng malinis, nabubuhay ka na may pananampalataya sa kabutihan. Yan po ang hinahangad sa atin ni Jesus kung ibig nating sumunod sa Kanya. Alam niyo po, kanina umaga, maaga ako nagising. 3:30 ng umaga. Nagdadasal ako. Sabi ko sa Panginoon, Lord, 34 years na akong pare. Naiyak-iyak ako ng konti kanina. Doon sa chapel, sabi ko, Lord, ano ba hinihingi mo sa akin? Biglang pumasok sa isip ko, ang mensahe sa pagbasa natin, pagpasan ng krus, pagsunod kay Jesus hanggang kamatayan. Sinasabi ni Jesus, ibig mong sumunod sa akin. Tandaan mo, ikaw ay tinatawag na maging lingkod. You are called to be a servant. Yun po sinasabi ng Panginoon. Ibig mong sumunod sa akin, maglingkod ka sa lahat. Tularan mo ko, Panginoong Jesucristo na lingkod, pare, punong pare, biktima, ipinako sa krus. And that is what it means to be a priest. To be a priest is no other than to be crucified with Christ. To be a priest is to be a servant priest, victim like Jesus, the servant priest, sacrificial victim par excellence on the cross. Kaya nga kanina iyak-iyak ko, Lord, paggising ko sa umaga, dinadasal ko yung consecration prayer ko sa Kanya. No, ako yung ordinahan 34 years ago. Paggising ko sa umaga, hindi pa ako bumabangon. Sa higaan, sabi ko, Lord, because you were crucified on the cross, because you were forsaken, Lord, O Blessed Mother, because you are there at the foot of the cross, I now have life. And therefore, I want to have you as the only reason for my life. And since I have made this choice, I want to love you. I want to love you in my neighbor. I want to love you in every situation which reminds me of you. I want to love you in every suffering because you were crucified and forsaken. Jesus, because you were desolate, Mary, here I am. Beloved brothers and sisters, pray for us, praise. Padasal niyo kami mga pare, that we may be holy and good, like the example of Jesus, the servant priest victim. Pray for us. Nagpapasalamat ako kay Monsignor Dean Coronel. Kakababa ko lang po, kausap ko siya. Pagkatapos ng misa na 12, nag-usap kami almost 2 hours and 45 minutes. Nagpapasalamat ako sa mga kaparian dito sa Quiapo. Kagandahang loob po nila. Nandito po, nag-celebrate pa si Father Paul Medina, Father Bong Darondon. Sila po ay mga resident priest ninyo rito sa Quiapo. Nagpapasalamat po ako sa kanila na sinamahan pa ako sa misang ito para ipagdiwang ang aking 34th sacerdotal anniversary. Salamat sa community na kaparian. Dito po kayo dito sa Quiapo. Kayo po naglilingkod dito, mga staff, lay, sasabihin ko po, even mga security guard, lay ministers, even sa choir. Sasabihin ko po sa inyo, every time dumadalaw ako rito, uuwi ako ng Villa San Miguel para malakas sa aking pananampalataya. Dahil sa pamamagitan din ng inyong pananampalataya kay Jesus Nazareno, pinalalakas din ninyo ang aking pananampalataya bilang pare lingkod ng Panginoon. Salamat po sa inyong lahat. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nakatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak na sa Maryam Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaok sa naroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, dumagmumulat parito at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong kapatid, manalangin tayo sa Amang Dakila upang ating matamo ang kababaang loob na siyang ipinakita sa atin
ng kanyang anak nung lubos-lubusan niyang tinanggap ang krus ng ating kaligtasan, ating dalangin. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Gabayan nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga reliyoso at relihiyosa ang simbahan tungo sa kaganapan ng kaharian ng Diyos dito sa mundo sa pamamagitan ng tapat at banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging instrumento nawa ng paghihilom ang mga pinuno ng ating bansa. Sikapin nawa nilang masugpo ang mga huwad na balitang nagdudulot ng pagkakawatak-watak sa ating bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagkalooban nawa ng Diyos ng lakas at mabuting kalusugan ang mga frontliners na patuloy na lumalaban sa COVID-19 upang maagapan ang pagkalat nito at mawakasan na ng tuluyan ang pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Idalangin natin ang pagsugpo sa pandemya, pagalingin ang may karamdaman, lalo na ang ating minamahal na Arsobispo na si Jose. Patatagin ang mga kumakalingas sa kanila at tuluyan tayong lahat na maging matatag sa pananampalataya at pagmamalasakit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapatawad nawa ng Diyos ang mga kasalanan ng mga kapatid nating pumanaw upang masilayan nila ang paraisong ipinangako ni Jesus kung saan mararanasan ang walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, ipakaloob mo ang kailingan ng iyong bayan. Puspusin mo kami ng pag-ibig upang makapamuhay kami sa paraang kalugulugod sa iyo. Hinihiling namin to sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Paghahanda ng alay ay narito po, ang alak at tinapay dala sa altar mo. Ano'y magiging tunay, dugo mo't katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang pag-ain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, thank you, Father. Ama naming lumikha, maawiin naming kalugdan ang mga alay na iyong sambayanan, upang pinahayag namin na may pananampalataya matibay ay aming tagapin sa banal na pakikinabang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya ay panganak ng birin bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw na namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya muli, kami ay kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas.
Kaya kaisa na mga anghel sisiawit na papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagbubugay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakat at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan ni Jesus ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago't walang agantipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad na inyong mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na bibigay buhay at tangkali sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na Ama, lingapin ang simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose Advencula na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling nabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, si San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tugubili na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama Ama namin, namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami paintulo sa tukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin, kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban niyo po ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungian mo ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon, maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Salamat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad ang nangyayari sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, isip at kunita ko, lahat ng hawak ko ng loob ko ay aking alay sa'yo. Nagmula sa'yo ang lahat ng ito. Muli
kong handog sa'yo, patnubayan mo pagharian lahat. Ayon sa kalooban mo, mag-utos ka, Panginoon ko. Dagling tatalima ako, ipagkaloob mo lang ang pag-ibig mo. At lahat ay tatalikdan ko. Nagmula sa'yo ang lahat ng ito. Muli kong handog sa'yo, patnubayan mo't paghari ang lahat. Ayon sa kalooban mo, mag-utos ka, Panginoon ko. Dagling tatalima ako, ipagkaloob mo lang ang pag-ibig mo. At lahat ay tatalikdan ko. Tatalikdan ko. Paalaala, pakihanda po ang contact tracing form na inyong sinagutan at mga ballpen na inyong ginamit. Pakihulog lamang po ito sa box na nasa gilid ng pintuan na inyong lalabasan. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna kayo sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Panatilihin din po natin ang physical distancing sa ating paglabas. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami pinapagsala mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan, tulungan, upang amin tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming pinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan. Tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala rin nila ang pangako nila nung sila'y binyagan, na ikaw ay aming ibigin, paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Dadasalin ko po rin po ang panalangin kay San Roque, o pinagpalang San Roque, Petakase na may karamdaman. Lingapin mo ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman, ang iyong pamamagitan sa diyang makapangyarihan nung ikaw ay narito pa sa daigdig. Maraming gumaling dahil sa pag-aantanda sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon ikaw ay nilulahati na dyan sa langit, nananalig kaming
Sa iyong pamamagitan ay lubang magaling. Iaalay mo sa Panginoon, yaring aming mga hinaing sa tulong mo ninyo. Makamit ang kagalingan na aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo. Iyo pong ipanalangin. Amen. San Senyor, San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Hiniling ko po, samahan ako ni Father Bong Darunggon at ganoon din ni Father Paul Medina sa huling pagbabasbas. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bukod po sa kapistahan, ngayon po ay kapistahan din ang Nuestra Señora de Peña, Francia. Kaya sasabihin natin, Viva la Virgen! Viva, Viva! la Virgen! Viva Jesus Señor Nazareno! Viva! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasampa ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Magsiupo muna po ang lahat at sundin natin ang ating mga ihos at mga labura para sa maayos